Magandang gabi po mga Karil Talk, kabayan. Ito po muli ang yung Karil Talk kabayan. Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Khobar area po, Eastern Province po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, pag-usapan po natin yung medyo nakaka-shock na balita po tungkol kay General Torre, ang ating paboritong PNP chief ng ating bansa. Dahil sa kabila po ng marami po niyang nagawang loyalty sa ating bansa, napagdesisyonan po kaninang umaga lamang po na sibakin, quote and quote, sibakin po sa pwesto po bilang Chief PNP ng ating bansa, ang buting si Nicolas Torre po. Siguro sa maraming dahilan po, talaga na i-consider na pumasibak si Nicolas Torre. Sa ating po mga supporter po ni Nicolas Torre at sa mga hindi po supporter ni Nicolas Torre, nalungkot at saka yung iba po natuwa. Yung sa mga hindi po supporter, syempre po, ano po yan eh. Yan po yung talagang tumibag po sa mga Duterte eh, tsaka sa mga Kibuloy po eh, mga supporters po ni Kibuloy, talagang hindi po siya tinantan, diyan po siya sumikat eh. Di ba po ba? Lalo po siyang kinainisan ng mga Duterte, ah, ng mga, ng mga Duterte, ng si Pangulong Duterte mismo yung ano po niya, na dakip po niya. Alam po, this past few weeks, medyo nag-iba po yung ihip ng hangin. Talagang medyo mainit. Mainit po talaga yung pagkakatalaga kay General Torre. Parang sabi ko nga sa vlog ko, since nalaman po natin balikan niyo po yung mga previous vlog ko. Since nalaman po natin na si Torre po uh, at the first PNPA na naging chief PNP ng Pilipinas. Medyo sa ibang mga hanay po ng mga PMAers, medyo ano na po yan. Nagtaas na po ng kilay. Kasi syempre nga naman po, elite school po kasi yung PMA. Kumpara mo sa PNPA, kumaga parang public school po yung PNPA. Ang PMA po, medyo mataas po. Siyempre, maraming mga previous generals o ng PNP chief galing po sa PMA. Kaya medyo siyempre, pakiramdam siguro ng mga, aminin na po natin, pakiramdam, yun po yung yun po yung assessment. Marami pong assessment po talaga, ganun po talaga. Bilang isang ah, normal na tao, pangkaraniwan tao po, yung naging assessment ko po talaga. Ever since, yun naman po talaga. Kasi, syempre, kahit pa paano po, ah, tataas po talaga yung kilay sa battle between PNP and PMA. Sabi ko nga sa blog post ko po sa Facebook. Aside from that, medyo nag-clash din po yung mga PMAs versus PNPA dahil po nga sa pagkaka-reshuffle nga po nila ng mga pagkaka-reshuffle nga po iba po kasi lalo na yung pangalawa po niya ina-assign po sa Western Mindanao, parang gano'n po ba. Although meron na po mga nagsasabi po ng mga veterano po, mga journalist po, na yung pangalawa po talaga, yan po yung bet ng SILG. At the same time, ni Presidential Sister na si Amy Marcos. Hindi pa po nako-confirm yun eh. Umaga parang umugong lang po yung before. Before po, bago po mapalitan si General Marbil. Also, napalitan na po si General Marbil ni General Torre, meron pa rin pong ugong na gusto nga po talaga na ipasok yung bata po ni Senator Aimee tsaka SRG. Yun nga po yung second in command po ng PNP. Si Nantes, parang po magandang pangalan niya. Hindi ko pa po masyadong kilala. Pero nabalita na nga po, siya po yung maging OIC. For sure, hindi na po siya OIC niyan. I-appoint na po talaga yan ng presidente. Kasi parang siguro sabi ng mga kumbaga parang parang nagkaroon po ng ah nakalimutan ko sa English po nun. Yung power struggle po siguro sa loob ng PNP. Kung kung di po kasi talagang ga-action po ng presidente po yan. Kasi hindi mo po magkakaganto po na biglaan po yan. Hindi po. The president already knew it. And even PNP Torre got the message. Kaya po wala po sa atin po talaga niyan. Kailangan na po talaga nila magdesisyon. At tingnan niyo po si General Torre, nag-ano po siya. Wala po siyang sinabi.
Kumbaga parang siguro wala na po talagang choice sa Pangulo. Otherwise, magkakaroon po talaga ng ano ng rift o parang talagang nagkaroon po ng ano ng biyak, pagkakabiyak po sa ano PNP. Dahil na po niya sa issue po ng ganyan. Parang ganun po ang nangyayari sa ano po natin. Anyways, hindi naman po yung pinaka-point natin. Binalita lang po natin yung pagkakatanggal ni General Torre na marami po sa atin po talaga na nalungkot. Kasi ang tiwala po ang tiwala po ng tao ngayon sa kapulisan tumasa naman po nang inupo si General Torre. Dahil nga po napakatapat po napaka-loyal Tsaka maangas po talaga. Siya po talaga yung pambarag ng ano pambarag ng administrasyon sa ano sa mga DDS Pero what to do? Ganun po talaga. The president has no control about it kasi sa power struggle sa PNP between two powers PNPA tsaka PNP. At alam mo naman po natin talagang somehow po PMPMA sila na po talaga yung na-penetrate na po talaga nila yung power po na sa PNP tsaka at the same time sa ano po, sa Philippine Military ano natin. Philippine Military. So sila po talaga yung pinakamapangyarihan. Kumbaga kung paramihan po ng influence, PMA may influence po talaga compared to PNPA, di ba po ba? Naintindihan po niya yun ni Nicholas Torre. Sabi ko nga, he got the message clearly, crystal clear. Pero sana po huwag pong walang po ng ano ng kumpiyansa po ang ating buting Nicolas Torres. Sana po patuloy po siya maging makabayan po at sumunod po sa Pangulo. Kasi ang Pangulo naman po naging honest po sa kanya. At the same time, ang Pangulo naman po botong-boto po sa kanya. In fact, binigyan pa nga po siya ng medalya, pinamataas po parangal sa PNP at siya po yung ginawang PNP chief. Although, saglit lang, at least nagkaroon po siya ng pagkakataon maging top rank, di ba? Kumbaga top of the brass po yung nangyari po sa kanya. Mabigyan sana po, mana po, wala mabigyan niyo po ng, ng mataas na position din po sa ating PNP chief, Nicolas Torre. Para naman po makita pa rin po siya ng taong bayan na naglilingkod. Isa po siya sa mga talagang medyo iconic po kasi talaga siya ngayon. Parang simbolo siya o symbolism po siya ng pag-asa ng mga Pilipino na makakatulong para masayos po yung bansa po natin. Kung ano po yung posisyon mapupunta po sa kanya na dapat po, kasi bigat din po ito ng posisyon na hinahawakan niya po as PNP chief. At sa bagong PNP chief po, marami po talagang kumbaga parang malaki po yung space po na dapat yung punuan o matakpan. I mean yung kumbaga parang kung hindi niyo pong mapunuan yung kakulangan na dahil po sa taas ng standard ng pinakita po niya ng PNP chief, malagpasan niyo. O kaya pumuntay man lang po kayo. Kasi otherwise kung hindi ko ba ipapantay hanggang 2037 pa po sa yata yung OIC ko siya po yung magiging appointed po na PNP chief. Hanggang 2027 pa po yung niya. Yung required retiring niya. Pwede siya magretiro bilang PNP chief. Kung siya po yung magiging PNP chief po. PNP chief. 2027 pa. So matagal pa. So kailangan po talaga na ma-overshadow niya po yung ginawa po ng Torre para at least kahit pa paano bumalik po yung tiwala ng mga tao sa kapulisan. Kasi po ngayon talagang medyo confident po yung mga tao. Hindi po yung mga DDS pero po yung mga karamihan po mga normal po na tao na magaling po yung pamamalakad po ng ating PNP chief kumpara mo yung the previous one. So sa ating mga Pangulo, ano man po yung narinig nyo, kung ano man po yung alam nyo, kung bakit nyo po napag-desisyonan to, sana po maging mabigyan nyo po ng hustisya kung ano po yung nangyari kay PNP Chief. Otherwise po, medyo po lalo pong tinatanong ng sambayan ng Pilipino kung bakit po o bakit nyo po nagawa to kay PNP Chief Nicolas Torre. Alam po namin may mabigat na dahilan, pero sana po yung mabigat na dahilan niyan ay mabigyan nyo po ng hustisya ang ating butihing polis. Although alam na po nila o alam na po niya, alam na po ninyo kung ano po yung mga naging usap-usapan niyo po dyan sa loob po ng Malacanang, ba't na kayo nagdesisyon ng ganyan. Hinihingi lang po ng sambayan ng Pilipino
lalo na po ng mga supporters po niya, no, ni Nicolas Torre. Hustisya po sa ating kababayan po na nagmalasakit, na very patriotic po natin. Talagang nakita po namin kung paano po niya pinagsikapan yung trabaho po niya para lang po mapakita sa tao na meron pa rin po mga honest na polis. Mataas po yung expectation po namin sa kanya na mas mabibigyan pa po niya ng marami pa pong maraming pagbabago sa kapulisan, kaya lang wala po sa atin, bigla po siya natanggal. Dahil po sa ganitong issue lang po, yung sa schools, yung kumbaga para yung impluwensya po ng mga schools na pinag-graduate po nila o sa mga certain decision po na ginawa ni Nicolas Tauren. Anyways po, tapos na po yan. Kailangan magbobo na po tayo. Wala na po sana maging kapi-kampi dyan po sa PNPA. Since nakuha nyo naman po yung PNP, since nakuha nyo naman po yung yung gusto nyo, di ba, napalis nyo na po si Nicolas Tauren. Mabigyan naman po ng magandang posisyon po ang ating that former PNP chief para makatulong po sa Pangulo. Yan po kasi yung kumaga parang kung nanonood po kayo ng Empress Key, o kaya ng yung sa Empress Key, yung Empress Key po kasi, pinaka-loyal po dun si, yung Empress nga po, si Empress Key sa Hari. Yung Hari po kasi, parang ah dinumihan po yung utak niya na si Empress Key may karelasyon pong hari, may karelasyon po sa previous niya pong ah amo. Kasi si Empress Key galing po siya sa pagiging parang katulong po, ganun po ba. Nagkaroon po siya ng relasyon sa previous niya pong amo. Hindi po nila akalain na magkakaroon po sila ng anak tapos namatay later on. Tapos si Empress Key nagiganti po siya. Magiganti po siya doon sa nagpapatay ng anak niya. Pumasok po siya doon sa palasyo. Hanggang sa naging naging imperial concubine siya hanggang sa maging empress po siya. So habang naging imperial concubine po siya, parang nilason po yung isip po ng hari. Nagkaroon po ng love letter between yung sa previous lover ni Empress Key tsaka ni si Empress Key for 5 years. Kumbaga parang kahit na loyal si Empress Key sa hari, pinagdudahan pa rin ng hari yung loyalty niya. Pero later on, yung yung pinaka-general niya, general, tawag siya ganun. Kasi yung pinaka-general niya, yung parang chief general po niya, na sinabi sa hari, kung gusto mo ng loyalty, na talagang susuporta sa'yo, si Empress Key. Kaya kailangan paglaban mo siya. Si Empress Key that time kasi parang nahatulan siya ng na parang siya na-demote, parang ganun po ba. Napunta po siya doon sa Buddhist temple. Pinagsisisi po siya sa mga nagawa po ng kasalanan. So yun. And anyways, ganun nga po. Kung gusto talaga ng presidente ng loyalty, ang pinaka-loyal po niya na kasamahan sa trabaho po, si Nicolas Torre po. Kaya mabigyan po ng justice yung ginawa po kay Nicolas Torre. Hindi po namin yung power struggle po ng Pangulo tungkol po dyan sa PNP, dahil talaga may impluwensya nga po talaga, wala ka pong magagawa dyan. Parang ang kasundaluhan po kasi at kapulisan po kapulisan, yan po kasi isa po sa mga tinatawag po natin, kung sino man po yung nagpapalakad po dyan. Parang sa US, di ba? Ganon, yung hindi naman po talaga Pangulo yung nagpapalakad ng mga defense po nila. Although may say ang Pangulo, pero hindi po talaga sila yung nagpapalakad po dyan. Kumbaga parang may shadow government po ba? Baka ganun din po sa Pilipinas, may shadow government, di ba? Kung hindi mo tatanggalin po umaga sabi sa Pangulo, kung hindi mo tatanggalin si Nicolas Torre, mapipilitan kami mag-coup, parang ganun po ba? mapipilitan kami i-withdraw ang aming suporta sa iyo. Mahihirapan ka kasi nga, syempre, susunod na inline sa pagkapangulo, yung vice presidente. Kung matanggal po yung power po ng Pangulo sa PNP, wala. Pupunta na po talaga si Sara Duterte as president kung ganun nga po yung mangyayari. Kung magkakaroon ng power struggle. Ganun po talaga. So, sabi ko nga, the president read that. Kumbaga, he read the memo, parang ganun. He read the memo. Ganun din ang pagdating po kay PNP chief, Nicolas Torre. So, nagpaubayan na po sila. At yung pinag-iisipan po siguro ng Pangulo po natin, tulad po ng mga napanood na po natin sa TV, na mabigyan po ng mas magandang posisyon po na lalaban po sa korupsyon ng
ang paglalagyan po. Mabigat. Sabi nga po niya ano, ni attorney ni Anticler ang ano ang inaalok pong posisyon kay PNP Chief Nicolas Torre. Napakabigat na posisyon po. Natanging siya lang po makakahawak. Malamang magiging ano siya. Yung parang narinig dati magiging corruption czar siya. Sana ganun nga po. Sana tanggapin ni Nicolas Torre para at least kahit paano po nandiyan pa rin po siya sa paligid ng mga Pilipino, makapagbigay po ng moral po ba, lalo na po sa mga supporters po niya, lalo na rin po siya sa kapulisan. Marami po siya supporters eh. At the same time po, viable po kasi si Nicolas Torre po for president or senator po. So for sure po talaga yan, may pwesto po sa gobyerno yan. Sa mataas na posisyon sa gobyerno after 2028. Tama ba? After 2028 election po. May pagpalaligan po yan. Kung yan po yung maging president, vice president, o senators, either of the three po, pwede po siyang pumasok po dyan. Kung sa president, siya ito yung pinaka-viable for now kasi wala naman po tayong nakikita eh. Lenny, nowhere to be found na po si Lenny. Sara, siguro siya yung siya po yung pambabarag po ng administrasyon si Nicolas Torre kay Sara Duterte po. Di ba po ba? Di ba, kumakain po kasi ako, napag-isip po dapat hindi po ako magbablog. Kaya lang naisip ko yung parang shadow ba na naman po ako. Tumaas na nga yung views ko, bigla na naman pong bumagsak. So, hindi ako nag-aaraw-araw mag-post para at least para hindi nahihirapan si YouTube sa akin na i-promote. So sabi ko, susunod na lang na araw. So ngayon, nakakagigising ko lang. Natulog na kasi ako pagtapos ko kumain kanina ng dinner. So what is the time right now? So ang oras po ngayon 10:06. 10:06. Nagising ako para lang kumain ng papaya with papaya with sugar and milk para tanggal yung gutom ko. Parang nagugutom ako. Hindi na nga ako nakapag-zumba ngayon. Anyways po, sige po, magandang gabi po ulit sa inyo lahat at huwag po tayo mawala ng tiwala sa ating gobyerno, sa Pangulong BBM, kasi alam naman po ni BBM kung ginagawa po niya. Alam niya po, sikat si Duterte. Hindi niya po gagawin niya na tanggalin agad-agad na wala pong matibay na dahilan. Kaya may matibay pong dahilan po yan. Siguro sa matter of security, lalo na po sa panunukulan niya bilang presidente. Napakahirap po talaga maging presidente. Napaka-complicated. Kumbaga parang yung dibdib mo tsaka yung sikmura mo talaga matibay po dyan sa mga decision making. Anyways po, trust the knowledge of the president po. At ano po ni Nicolas Torre po yan, former PNP Chief Nicolas Torre po. Ano po yung nangyari? So siguro malamang tatanggapin niya rin po yung mga bagong posisyon na iaalok po sa kanya. Nandun pa lang po siya siguro nasa denial stage pa lang po siya si Nicolas Torre. Susunod po niya na acceptance. Makita po natin yan in these coming days. Para po sa kabubuti po ng bansa po natin. Huwag po tayong mag-alala. Nandiyan pa rin po yung presidente po natin at mga suporta po sa kanya kaya nagkakaroon po ng ganyang balasan. Sige po, magandang gabi po. Ito po muli yung Karil Talk, Chris Villanueva po. Mula sa Kingdom of the Radio po. At nagsasabi po sa inyo magandang gabi po at palagi po tayong magdasal o manalangin bago po tayong matulog at humingi po tayo ng maayos na kapahinga sa gabi nito. At sa araw po ng bukas, hiling po natin. Magpasalamat din po tayo kapag kakalooban po tayo panibagong buhay at lakas para magugod po natin sa ating mga paglingkod sa ating Panginoon Diyos po. Sige po, yun lamang po at peace sa ating lahat.